NBI Director Jaime Santiago nagbitiw. Pangalan at puri pilit umanong kinakaladkad sa putikan. Habang mainit pa rin ang issue, Pangulong Bongbong Marcos pabirong tinira si Senate President Jesus Escudero. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Madumi, malisyoso. NBI Director Jaime Santiago nagbitiw sa pwesto. Paninirang puri, hindi kinaya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pabirong tinira si Senate President Jesus Escudero. Senado at Kamara handa ng sisiri ng malalim at palpak na flood control projects. Rider kumasa sa dance challenge sa motorsiklo. LTO hindi natuwa sa sayaw nito. At Heart Evangelista in sa pagiging bagong endorser na McDonald's. Vice Ganda out na sa fast food chain. Magandang gabi, Pilipinas. Nagbitaw sa pwesto si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago kasunod ng umano'y kaliwat kanang paninira sa kanyang pangalan. Aminado rin siyang nasaktan sa mga akusasyon sa kanya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Formal nang nag-resign sa kanyang pwesto si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sa isang liham na ipinadala niya kay President Bongbong Marcos kahapon, sinabi ni Director Santiago na mayroon umanong orchestrated move para sirain ang kanyang reputasyon. Hindi nagbigay ng specific details si Director Santiago sa kanyang resignation letter, pero sinabi niya na target siya ng isang smear campaign sa mga nagnanais sa kanyang posisyon. Sinubukan naming hingan ng pahayag si Director Santiago pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Matatandaan na noong August 6, nagsalita siya sa media dahil sa isang tao umano ng NBI na nagsisilbing bagman. Ang bagman daw na ito, pinoproteksyonan ng ilang online sabong arenas at nagsisilbing kolektor ni Director Santiago, isang bagay na pinabulaanan ng hepe ng NBI. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Ani Director Santiago, nasaktan siya sa mga akusasyong pilit idinidikit sa kanya, kaya sinubukan niyang ipatawag ang mga publikasyon na naglabas ng storya. Pero aniya, hindi sila willing makipag-cooperate. Nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. Ayon kay Director Santiago, kaisa siya ng Pangulo sa paglilinis ng pamahalaan mula sa pamumulitika at korupsyon. At patunay dyan ang recent NBI arrest ng ilang high-profile elected officials tulad ni na San Simon Pampanga Mayor JP Punsalan at former Tiwi Albay Councilor John Bron sa magkahiwalay na entrapment operations. Dagdag pa niya, agad din silang nag-purge ng umano'y corrupt NBI agents at isang special task force mula nang ma-appoint siya noong June 2024. Ayon sa palasyo, natanggap na nila ang resignation letter ni Director Santiago pero wala pa raw comment si PBBM sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hands off pa rin si PBBM sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang Pangulo, tila may pasaring sa lider ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes.
Tila may laman ng biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado, nananatiling hands-off ang Pangulo sa usapin ng impeachment. Pero pagdating sa maanumalyang budget insertions, kung saan nadadawit ang pangalan ni SP Cheese, ang ultimatum ng Pangulo, walang sisinuhin kahit pakaalyado. Matatanda ang 11 miyembro ng supermajority sa Senado na naghalal muli kay Escudero bilang SP at nag-archive ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. May isa pang awkward moment between the Senate President and the House Speaker during the President's presentation of the signed Government Optimization Act. Pero, unlike yesterday's remarks, sabi ni political analyst Dennis Coronacion, mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment. At saka parang di sila kasi I remember there were, tama, may reaction si Senate President Cheese Escudero na kumbaga man the other chamber is out to demolish his reputation. dagdag pa ni Coronacion, ang paksyon sa Senado at Kamara ay malinaw na indikasyon na walang kontrol ang Pangulo sa kanyang mga leader. Pabor man daw kay BBM ang House of Representatives dahil kay Speaker Romualdez, posibleng maging balakid naman sa pagsusulong ng kanyang legislative agenda ang malalakas na impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kailangan din daw malaman ng taong bayan ang stand ng Pangulo sa political tensions. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mahiya naman kayo. Handang-handa ng Senado sa susunod na linggo para busisiin ang di umano'y anomalya sa flood control projects sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Open fire na ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta habang naghahanda silang buksan ng investigasyon sa flood control anomalies next week. Challenging man, inamin niya sa isang interview na ibubulgar niya kung paano nakikinabang ang mga opisyal at contractors habang lugi naman ang mga komunidad sa substandard projects. Maging si Senator Ping Lacson magsasalita na rin. Sa social media na X, inanunsyo niyang ready to rumble na siya para tumugon sa panawagan ng Pangulo na i-expose ang ghost at substandard flood control projects. Flood control ang isa sa tila paboritong lagyan ng insertions sa national budget. Matatanda ang nakuha ng BNC ang isang dokumento na bumunyag sa tila hundreds of billions worth of insertions sa 2025 budget. Karamihan dito napunta umano sa mga infrastructure ng DPWH. At ang Pangulo mismo ang nag-announce na ang palpak na projects dapat imbestigahan at panagutin ng mga sangkot. Sino yung official? Hindi lang flood control ang tutok ng Senado. Umarangkada na rin si Marcoleta sa issue ng online gambling nitong linggo. Kinwestiyon niya ang mga kumpanyang posibleng sangkot sa pagkalat ng online sugal. Isa rito ang AB Leisure Exponent Incorporated na siya umanong nagpapatakbo ng mga kilalang platform gaya ng DigiPlus. Sponsor ang nasabing platform sa concert ni comedian Vice Ganda na naging viral sa mga patama nito sa senador. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Giit ni Marcoleta, ginagamit ng mga kumpanya ang celebrities para i-promote ang kanilang brand habang may dagok at addiction na pinagdaraanan ang mga ordinaryong Pilipino. Umapela rin siya sa Bangko Sentral na isuspinde ang kakayahan ng e-wallets para magamit sa online sugal. I believe, Mr. Chair,
the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Nakatakdang magsimula ang Senate Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa August 19. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kung game na ang Senado, abay ready na rin ang Kongreso sa pamamagitan ng investigasyon ng House Tri-Committee sa mga flood control project ng pamahalaan. Pero paano kung may madawit na mambabatas? Alamin natin ang sagot ng Kamara sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Susuriin daw ng punto por punto ng House Tricom ang mga flood control project ng pamahalaan. Ayon kay House Public Accounts Committee Chair Representative Terry Ridon, sisimulan ito sa pagsusuri ng public at media reports at testimonya ng mga posibleng whistleblower. Ani Ridon, layong suriin ng gagawing probe ang parehong DPWH-led at congressional-led projects, maging ang mga hakbang kung paano ito isinasagawa. Irrespective of whether it is a NEP-originated flood control infrastructure project or it's a congressional initiative-originated flood control or infrastructure project, dapat bago natin ito ipatupad, meron po aktual at malaliman, malawak na pag-aaral sa bawat proyekto pong ito. Dagdag ni Ridon, sakaling may mapangalanang congressman sa isasagawang investigasyon, posibleng mag-recuse ang Tricom sa pagsuri sa proyekto ng napangalanang kongresista. Ibig sabihin, pansamantalang ititigil ang pagdinig matapos makapagpaliwanag ng mambabatas na involved at ita-turn over na sa isang third-party investigator ang pagsisiyasat sa proyekto o di kaya hahayaan na ang Malacanang na siyasatin ito. Nanindigan din si Ridon na hindi witch hunt ang gagawin ng Tricom, kung saan kabilang siya, si House Public Works Committee Chairman at Surigao del Sur Representative Romeo Momo at si House Good Government Committee Chair Joel Chua. Hinamon din ni Ridon si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa gagawing pagdinig ng Kamara sa flood control issue. We will require Mayor Magalong to do under oath. Number 1, disclose sino po yung 67 lawmaker contractors na binabanggit niya in the last couple of weeks. Second, sino yung lawmakers na tumatanggap po ng kickback na 30 to 40%, nasaan po yung mga dokumento. He has to be able to do it under oath. Nauna nang sinabi ni Magalong na sa susunod na linggo, inihahanda na niya ang pagpresenta ng ebidensya kay PBBM. Siguro next week. Tatapusin lang namin next week. We'll get in touch with the Office of the President kung kailan siya available. At immediately, kung ano yung date na sinet niya, we're going to visit him. Dagdag pa ni Magalong, bukas umano siyang payuhan ng mga opisyal ng pamahalaan matapos tablahin ng Malacanang ang panukalan niyang magkaroon ng lead investigator sa mga flood control project. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Hindi naman naitago ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nakitang palpak na flood control projects sa Bulacan noong Biyernes. Nagbabalik si Joash Malimban. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Nagpupuyos sa galit si President Bongbong Marcos matapos niyang madiskubre na palpak at hindi well-maintained ang isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalagang 96.4 million pesos. Ang kontratistang may hawak ng proyekto, ang St. Timothy Construction Corporation, isang kumpanyang una nang nalink sa mga diskaya ng Pasig City. Unang umingay ang pangalan ng mga diskaya nang tumakbo si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig City. Hinamon niya ang incumbent mayor na si Vico Soto dahil sa mga umano'y paninira sa kanilang pangalan at kumpanyang St. Gerard Construction. Binalikan ng Bilyonaryo News Channel ang aming naging panayam sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya noong October 2024. Meron sa taas yung mga service cards ng mga... Ipinakita sa amin ng mag-asawa ang nasa 40 sa 100 koleksyon nila ng mga luxury at exclusive cars. Ang ibang brands nito, sila lang ang mayroon sa buong bansa. Kwento ng mga diskaya, malayo na ang kanilang narating pagkatapos ng una silang makasungkit ng isang government project noong 2014. Mula doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung
Mga ganun po. Parang kapalan ng title ng ano niyo, ano? ng station niyo, ng Billionaire Channel niya. Parang ganun lang din. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na nakasecure ng halos 31.6 billion pesos worth of flood control project contracts ang mga diskaya mula 2022 hanggang 2025. Galing sa siyam na kumpanya na umano'y connected sa pamilya ayon sa pagsisiwalat ni Mayor Vico. Dalawa sa siyam na kumpanyang ito kabilang sa top 15 most favored contractors ng DPWH, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Halos 6% ng kabuuang budget para sa flood control project sa buong bansa na bakuran umano ng mga diskaya. Sa pagsasaliksik ng BNC, natuklasan naming mula sa Administrasyong Aquino III hanggang Administrasyong Duterte, kabilang na sa top contractors ng DPWH ang St. Gerard Construction ng mga diskaya. 2015 nang masuspindi sila ng DPWH sa paglahok sa bidding ng mga government contract dahil sa umunoy spurious o ilang false declarations sa kanilang tax clearance. 2020 naman nang ma-blacklist ang kumpanya sa loob ng isang taon dahil sa isang delayed construction ng isang school building sa Indang, Cavite. Mahiya naman kayo. Matatanda ang naging highlight ng State of the Nation address ni PBBM ang mga umano'y maanomalya na flood control projects. Maraming opisyal ang nagsiwalat ng korupsyon sa likod ng mga proyektong may kickback kapalit ng substandard na proyekto. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng mga diskaya pero tumanggi itong magbigay ng kanilang panig sa issue. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posibleng sa susunod na linggo ay formal nang ibigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang listahan ng umano'y mga questionableng flood control projects at mga lugar na nasasakupan nito. Kumpirmahin nga natin yan, makakausap natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang gabi po, Mayor Benji. Yes, good afternoon. Good afternoon, George. Good evening na pala, George. Good evening sa ating mga listeners. Po, sir. Alright, sir. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kino-consolidate pa namin lahat. At in due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after. Pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasubmit sa akin. You mean, ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas. Ipapadala na lang namin sa kanya. O isasabit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako, oo. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahinintay ko nga na kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week. Baka next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kwan naman si Kwan very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang? Nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes. Mostly mga anomalies. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. Opo. Anomalies like, ano po mga example nito, sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga overpricing ng mga sheet piles, yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang. Kumbaga, instead na yung mamahalin, ida-downgrade nila kasi nga yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento, Kasi nga malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila.
Kaya hahabulin nila ngayon kung sakasakali man na sa laki ng porsyento ba na, hindi naman kasali dun sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya ang una kong tanong sa kanila is, kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Eh, sir, isa-substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, ganun. Kaya dadayain nila, katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, no? Na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na ang lumabas doon isang metro na sheet pile. Tanong ko kagad na ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputulin mo. Ibig sabihin, talagang 1 meter lang ang nilagay. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo na sinasabi sa inyo kung mga ano kontratista, oo, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Have you heard the same scheme, sir? At baka may iba pa na... Yes. Oo. Maraming scheme kasi yan, maraming scheme George, yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Pero kung yung congressman contractor, yun, mga arbor talaga siya ng lisensya. Tapos o-opera na lang niya yung gagamitin yung lisensya ng isang contractor, tapos sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty. 3% na royalty. Tapos sasabihin na lang niya na bibigyan na lang kita ng project na multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na contractor, no? Meron naman yung talagang kongrehista na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya dun sa kanilang pork barrel. No? Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. Nandyan na ngayon yung pass-through o tinatawag o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sino ang nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Tapos, yung implementing agency gets around 7%, 3% doon sa mga SABAC, Bids and Awards Committee, tapos another 3% doon sa mga winning bidders, losing bidders, kasi nga rig bidding yan Assuming na 4 yung natalong bidders, bibigyan na lang sila ng winning contractor na 3%, hati-hati na kayo dyan. But Mayor, tapos 1%. Yung binabanggit nyo pong Sige lang, okay. Yung 25% po na sinasabi nyong aakyat sa taas, saan po itong taas sa itong binabanggit nyo? Up to what level? Well, ang sinasabi nila sa akin, mga APRO, sabi nila sa akin. Bahala na kayo siguro. Kilala nyo naman siguro kung ibig sabihin ng APRO. APRO, sir, meaning sa mga committee, sa Senado at saka sa Kongreso. Your guess is as good as mine, George. Anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon, nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga pagdinig? Wala pa. Wala pa naman. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw George, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Sir, another thing, kasi may mga pinag-uusapan po na yung mga congressman, may mga kamag-anak din na may mga ari ng mga contractor din sila, at si Senator Chis Escudero, sinabi niya na dapat siguro ay hindi natin ito gawin. What can you say about this?
Tama naman kasi ang iba-iba kasing klase yan na na mambabatas ano. When it comes to yan sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. No? Pangalawa, yung mga congressman na nakita nila na masarap pala maging contractor. So naging contractor sila. No? Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. So yun siguro yung tinutukoy ni Senator Escudero. Alright, sige po. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Maraming salamat din, Jerd. Kabilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Cheese Escudero sa hihimayin ng Commission on Elections kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions nitong nagdaang Your Voice 2025. Nagbabalik si Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Matapos pumutok ang balita na tumanggap si Senate President Cheese Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang nagmamay-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Cheese na Sorsogon, mula nang magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulations. We directed our Political Finance and Affairs Department simply because we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ng pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato, lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Before, we can only find out whether the candidates are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we will be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Samantala, naglibot ang Billionaire News team para alamin ang estado ng Team Hortons Philippines matapos itong linawin na hindi sila magsasara. Sa napuntahang location, bukas pa naman ang Team Hortons. Pero kapansin-pansin na limited ang coffee options sa mga ito. Ang isa, walang available na espresso kaya't lahat ng coffee orders with espresso as ingredient hindi available. Ang isa naman, 6 lang ang mayroon. 1960 pa nang itayo ang Team Hortons ni National Hockey League legend Tim Horton, ang unang branch sa Ontario, Canada. Mabilis na lumago ang cafe dahil by year 2000 na itatag ang pang 2000 na branch nito sa Toronto. 65 years later, tila paunti ang Tim Hortons branches. Nitong June 2025 lang, nagsara ang first directly operated branch nila sa Incheon, South Korea just 1 year after its launch. It's not yet over para sa Gilas Pilipinas. Kasalukuyan mang nakabangko
pinaghahandaan ngayon ng Philippine team ang Group of Death ng FIBA. Ang kanilang next game sa Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez ng Abante. Hindi pa tapos ang laban para sa Gilas, Pilipinas. Napayukuman ng Australia sa score na 84-60 sa Jeddah, Saudi Arabia. May tsansa pa ang Philippine Men's National Basketball Team sa paglaro sa tinaguriang Group of Death ng FIBA Asian Qualifiers. Kahanay ang Guam, New Zealand at Australia. Ito ang mas mabigat na hamon sa koponan para sa 2027 FIBA World Cup. Bubuksan ng Pilipinas ang kampanya kontra Guam sa Calvo Fieldhouse sa November 28 bago ang rematch sa Pilipinas sa December 1. Muling makikipagsabayan sa tatlong bigatin ang Pinas, New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Parehong sa home court bago tumulak para sa road games sa July 3 at 6. Sabi ni Coach Tim Cohn, ang pagpapanatili ng iisa at matibay na core ang susi para makipagsabayan sa pinakamahihirap na kalaban. Malaking kawalan ng 7'3" center na si Kai Soto na hindi nakapaglaro dahil nagpapagaling pa sa injury. Buo ang pag-asa ni Coach Tim na mas lalakas ang Gilas pagbalik ni Soto. Bukas naman si Code sa pagdagdag kay Filipino-American center Quintin Meliora Brown sa national team pool. Ito ay kasunod ng pahayag ni Meliora Brown na inaprubahan na ng FIBA ang kanyang apela na mabago ang kanyang status mula naturalized patungong local. Matagal na rin nagpahayag si Meliora Brown ng kanyang interes na maglaro para sa Pilipinas. Yeah, absolutely. I would love, I talking to him after I think that he would like to have me, and I would love to play for him, under him. He's got so much knowledge. I feel like I'd be able to contribute and be able to just do things for him that I would just love to be able to do it. Inaasang magdadala siya ng taas, depensa at physicality sa frontline ng Gilas. Mahigit na mapapatibay niya ang linya ng koponan kasama sina Kai Soto, AJ Edu, Junmar Fajardo at Japet Aguilar. Ang anticipated na paglalaro ni Meliora Brown bilang local at ang pagpapanatili ng core ng Gilas ang susi para sa tagumpay ng Pilipinas sa mga susunod na torneo. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante. Susunod, motorista nagsayaw sa motor. Suspendido tuloy ang lisensya. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Agenda Weekend. Nagbabalik ang Agenda Weekend. Pagmimitingan na sa mga susunod na linggo ang mga hakbang para maibsan ang inaasahang bigat ng traffic, pagsapit ng bare months sa major thoroughfares sa Metro Manila. Samantala, sinampulan ng LTO at DOTR ang ilan namang kamote drivers. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Posibleng maglatag ng moratorium sa mga roadworks na may gagawing paghukay para maibsan ang epekto nito sa traffic flow sa major thoroughfares gaya ng EDSA tuwing bare months. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, kabilang lang yan sa mga planong inilalatag na, lalo't 2 linggo na lang, Setyembre na. At sa mga susunod na buwan, unti-unting mararamdaman na ang holiday rush, lalo na sa huling quarter ng taon. Pakikiusapan pa rin natin yung mga malls natin na yung mga deliveries at yung pong iba nilang activities ay sa gabi gawin at yung extended mall hours po natin. Pati yung mga adjustments sa mga bus schedules, yung mga pagdaan sa EDSA, inilalatag naman po natin sa ngayon. Bukod sa holiday rush, patuloy rin ang clearing operations ng MMDA sa mga estero upang agad humupa ang mga bahaing kalsada. Sa susunod na linggo, inaasahang ilo-launch ang Bayanihan sa Estero program na layong linisin ng iba pang estero para mapabilis din ang paghupa ng baha, lalo na sa Quezon City at sa San Juan. Kausap din ng MMDA ang San Miguel Corporation ng ultrabilyonaryong si Ramon Ang upang makuha ang input nito sa mga posibleng flood control solutions sa lungsod ng Maynila. Piniplano na po namin yung mga interventions po
para mailabas po yung tubig ulan or tubig baha from Faura, Taft, tsaka Remedios area papunta po ng Manila Bay. Samantala, kabi-kabilang show cause order naman ang inisyu ng Land Transportation Office at DOTR dahil sa sunod-sunod na insidente at road safety violation sa daan. Una na dyan ang pagpataw ng 90-day suspension sa driver ng Mitsubishi Montero SUV na umararo sa 7 estudyante at staffer ng Manila Central University sa Caloocan. Pinasusuko na ng LTO ang lisensya ng driver at sasailalim sa roadworthiness inspection ang nasabing Montero. Sa bahay na rin muna tila gagawa ng dance challenge ang rider na ito matapos sumayaw over the handlebars ng kanyang motor sa Maynila. Mabuti na lang hindi siya nag-trip and fall. Pero pinasusuko na before August 20 ng LTO ang lisensya ng rider na isa ring content creator matapos suspindihin din for 90 days. Lampas 2.1 million views na sa Facebook ang kanyang boat dance challenge. Pero ang kailangan niya ngayong sagutin ay ang show cause order ng LTO. Gayon din ang mga reklamong improper person to operate a motor vehicle at ang paliwanag kung bakit hindi siya dapat tuluyang bawian ng lisensya. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Isang delivery rider ang inaresto ng mga operatiba ng NBI dahil sa pagbebenta umano ng abortion pills at rape drugs. Ang source ng suspect, mga Chinese. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa talyer na ito itinuro ng delivery rider na may bitbit na abortion pills ang mga operatiba ng NBI Dangerous Drugs Division. Ikinasa nila ang entrapment operation ng makatanggap ng sumbong tungkol sa online bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Aabot daw sa 120,000 pesos ang kinikita ng mga ito araw-araw. Ang ikinagulat ng NBI, hindi lang pala abortion pills ang ibinibenta ng nasabing negosyo. Ang front nila is something else, no? But actually, it's an underground drug distribution outlet that would include a rape drug, no? Which is very dangerous, no? Para sa mga babae natin, no? And may HIV testing kit, no? And yung gamot doon. And there are a lot of toys. Dito na rin nila nahuli ang lalaking ito. Siya raw ang distributor at nangangasiwa sa operasyon batay sa business documents, bagay na itinanggi ng suspect. Delivery rider lang din umano siya ng kanyang Chinese bosses na nag-uutos lang online kung ano-ano ang kanilang ihahatid ng mga produkto. Hindi ko naman po yun mabasa kasi nga po Chinese yung nakasulat. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Tsaka hindi rin po sa amin sinasabi kung para saan yun. Parang ako yung pinain nila, parang gano'n. Kasi sila kumikita, tapos ako nandito, ganito. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at mahaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang paglabag sa FDA Act at pharmacy law. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sinisi ng China ang Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko kamakailan sa West Philippine Sea. Dagdag pa nila, gawa-gawa lang daw ang isinasagawang resupply mission ng Pilipinas sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Kasalanan daw ng Pilipinas. Yan ang sisi ng Defense Ministry ng China kasunod ng nangyaring banggaan ng kanilang dalawang barko sa West Philippine Sea kamakailan. Sa isang statement, sinabi ni Chinese Defense Ministry spokesperson Zhang Bin na gumawa raw ng dangerous maneuvers tulad ng high-speed changing at mga sharp turn ang mga barko ng Pilipinas. Hindi rin ito tinatawag na banggaan ng China dahil complex at close quarter situation ang nangyaring insidente. Sa isang report naman ng state-run Xinhua News Agency ng China, sinabi rin nilang gawa-gawa lang daw ang pag-resupply ng mga barkong Pilipino sa mga kababayan nating mangingisda. Buwelta rito ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We're not pretending that we are providing relief and fuel subsidy to the Filipino fishermen. Kung makikita nyo naman, no, yung nangyari last Monday, we even have to muster the Filipino fishermen even after the incident so that they can be able to receive the fuel subsidy.
Dagdag pa ni Tariela, tila hindi lang daw ang tangkang pagbangga sa mga barko ng Pilipinas ang ginawa ng China nung Lunes dahil matindi rin daw ang signal jamming sa paligid ng West Philippine Sea. This time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong insidente na to and also to document the illegal actions of the People's Republic of China. Ani Tariela, ito ang unang pagkakataon na hindi nakapagpalipad ng drone ng mga otoridad habang nagbabantay sa laot. Dahilan para hindi makita ng lubos ang extent ng panghaharas ng mga barko ng China sa mga barkong Pilipino. Suportado rin ni Tariela ang nauna ng pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na hindi pananagutan ng Pilipinas ang nangyaring banggaan. At sa halip, dapat umanong bayaran ng China ang nasira nitong mga barko at equipment ng Pilipinas noong Hunyo ng nakaraang taon. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Binigyang diin ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ang kahalagahan ng operasyon ng U.S. Navy malapit sa Scarborough Shoal bilang patunay ng kanilang pagtupad sa freedom of navigation and the enforcement of international maritime law. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Napamahal na sa bansa si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Kaya sabi niya, mula sa hashtag Friends, Partners and Allies, pwede na raw itong baguhin into Friends, Partners, Allies and Families. Sometimes, for me, honestly, it's hard to know on a spectrum where the Philippines stops and the U.S. starts and vice versa, because there are so many connections between our two peoples. Dagdag niya, may mahigit 4 na milyon na PhilAm sa Amerika at higit 750,000 na Amerikano ang nasa Pilipinas. Excited din siya sa paggunita ng ika-88 anibersaryo ng Philippine-American Diplomatic Relation next year, kasabay ng 75th year anniversary ng alyansa matapos pirmahan ng Mutual Defense Treaty ng Maynila at Washington noong 1951. Sinamantala na rin ni Carlson ang pagkakataon para linawin ang presensya ng dalawang US warship sa may Scarborough Shoal ilang araw matapos ang banggaan ng mga barko ng China habang hinahabol ang isang barko ng PCG. Sumusunod anya ang Amerika sa international law sa kanilang pagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations. Muli rin siyang nagpahayag ng pagkabahala sa mas nagiging agresibong aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. With regard to what happened this week on August 11th near Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, that was just absolutely shocking. The video was outrageous to see. Unfortunately, that type of aggressive behavior out in the West Philippine Sea by China is not unusual. We've seen shouldering and ramming and water cannoning. Posible rin umano na higit pa ang pambubuli ng China sa mga mangingisdang Pinoy na hindi na idodokumento sa kamera. It was very sad to see what was likely some loss of life in that collision by the PLA Navy vessel and the Chinese Coast Guard vessel. We are certainly lament any loss of life that may have occurred. I was very heartened to see that the Philippine Coast Guard offered to render assistance immediately. Magsilbi rin sanang leksyon sa sigalot sa laot ang nangyari para hindi na ito maulit. Perhaps this will be a watershed event that could lead to ratcheting down some of these aggressive actions out in the West Philippine Sea. Isa ang issue sa West Philippine Sea sa tinitindigan ng Amerika at iba pang mga bansang kaalyado ng Pilipinas para sa rule of law at pagpapanatili ng bukas at malayang Indo-Pacific region. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Billionario News Channel. Samantala, sumiklab ang mainit na diskusyon sa isang selebrasyon ng mga Duterte supporters sa Dahig. Ang ugat, ang paglantak umano sa humba ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Inisponsoran umano ang ulam ng isang vlogger na nasa Pilipinas. Sagot ni Roque, babayaran na lang niya ito. My goodness, food! Kakayahan tayo. Oh my gosh, food! At saka... Sinikilan na yung birthday ng kaibigan niya.
At saka, mami naman, no? Kumbaga Kawawa yun, naman no? si Alvin, birthday na niya. birthday, oh. Maghaharap na sa linggo sa boxing ring ang batang Pinoy boxer na si Kenneth Lover at dating 2-division world champion Luis Concepcion. Ano kaya ang game plan ng undefeated Pinoy boxer? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez ng Abante. Official na ang bakbakan ngayong linggo. Pasok sa timbang sina Kenneth Loverboy Lover at Panamanian veteran Luis Eldica Concepcion para sa kanilang bantamweight showdown sa Winford Resort and Casino, Manila. Umabot sa 117 pounds si Concepcion habang 117.8 pounds naman si Lover, kapwa pumasa sa 118-pound limit. Isang generational clash ang matutunghayan. Ang 39-year-old former 2-division world champion kontra sa mas batang 24-year-old OPBF title holder na may 14-0 record. Mismong si Alex Ariza, dating strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao, ang isa sa gumawa ng game plan para kay Lover. Well, in a perfect world, what you train for is how you want to fight. So, train for an aggressive fight. To be honest, we know Nika's history for sure. He trained Tyson Marquez, or he was the chef for Tyson Marquez for 3 fights. So we know that he comes straight ahead. He's got a good chin, and so we have to prepare for that. Start fast, and fast, hopefully. Aminado si Ariza na mas marami nang napagdaanan si Concepcion kasama na ang matitinding laban kontra kay Hernan Tyson Marquez. Without a doubt, he has way more experience. He's been in those top, 12-round wars. He's been in with those battles. He had the trilogy with Tyson Marquez. So, yeah, that's always a little bit of a concern. But we have to take charge from the get-go. We dictate the pace. You dictate the pace with volume punching. May kartadang 40 wins at 11 losses si Concepcion habang si Lover hangad manatiling undefeated at mas mapalapit sa world title shot. Youth versus experience ang dating ng laban at siguradong apoy ang inihanda ng dalawang kampo sa oras na tumunog ang bell. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante. Muling lumabas ng bansa si Vice President Sara Duterte. Mula Kuwait, didiretso si VP Sara sa The Hague, Netherlands para asikasuhin ang kaso ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Out of the country ulit si Vice President Sara Duterte. Kahapon, pumunta siya sa Kuwait para makipagpulong sa Filipino community doon at talakayin ang mga suliraning kinakaharap nila. Sa opisyal na pahayag ng Office of the Vice President, bahagi ito ng kanyang mandato na ipagtanggol at isulong ang kapakanan ng mga Pilipino, kasama na ang OFWs. Kasunod ng Kuwait visit, ipagpapatuloy din ni VP Sara ang pagsisikap para sa release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na anilay forcibly taken mula sa bansa. Noong March 11, inaresto si FPRRD dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa nooy kampanya kontra droga. Idiniin ng OVP na ang kanyang official engagements ay alinsunod sa batas at government regulations. Walang public funds na ginagamit sa kanyang mga pagbabiyahe abroad. Ang palasyo naman, hindi na bumitiw pa ng detalye sa mga biyahe ni VP Sara. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hayaan na lang ang OVP na magbahagi ng mga biyahe ng bise ngayong buwan. Nakapagtala na ng sunod-sunod na foreign trips si VP Sara. Nasa Netherlands siya nitong Mayo, Malaysia at Australia noong June at muli sa Netherlands at South Korea naman nitong Hulyo. Kasabay ng trips na ito, umigting ang mga batikos laban sa kanya. Anila, habitual absence ito dahil madalas ang pag-alis ni Duterte sa bansa. Agad din itong sinagot ni VP Sara. Anya, wala itong basihan at kailangang harapin ng OFWs na frustrated daw with what's happening in our country. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Billionario News Channel. Proud ng fashion icon and actress sa si Heart Evangelista sa kanyang bagong fast food chain endorsement.
Ang tanong tuloy ng ilang netizen, siya na nga ba ang bagong love ng McDonald's at hindi na si Vice Ganda? Nagbabalik si Hannah T. Heart in, Vice Ganda out. Umuugong ang rumors na nabawasan ng endorsements ng host at comedian na si Vice Ganda. Kasunod ng natapyas na 1 million followers sa social media page ng komedyante. Kamakailan, binahagi sa Instagram ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang bagong endorsement niya para sa sikat na fast food chain na McDonald's. Naroon ang photos niya sa BTS ng kanyang advertisement. Sa caption, sinabi niyang it's another dream come true. Dedicated pa ito sa old self niya. Dagdag pa niya, she can't even put into words how grateful she is. At the best dreams are the ones we get to pay it forward. Kaya naman, tanong ng netizens, out na ba si Vice Ganda sa McDo endorsement? Nag-ugat umano ito sa controversial na biro ni Vice sa kanyang recent concert. Binanggit nito ang The Hague at ICC, sabay ginaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Arestado si FPRRD noong March 11 at nasa ICC custody ngayon dahil sa crimes against humanity. Dahil sa joke, ipinanawagan ng Duterte supporters na i-boycott ang mga brand na ine-endorse ni Vice Ganda, kasama roon ang McDo. Sa ngayon, wala pang official statement si Vice hinggil sa estado ng kanyang endorsement, gayon din ang nasabing fast food chain. Buwelta ni ML Party List Representative Laila de Lima sa Duterte supporters. Less harmful ang pahayag ni Vice kung ikukumpara sa fake news na madalas umano nilang gawin. Pero kahit si Heart, hindi rin lusot sa batikos. Sa isang Reddit post, may suspetsya ang netizens na may paid trolls umano siya. Naglabas ng screenshots doon tungkol sa resibo ng membership ng nasabing grupo at mukhang naglipa na sila sa Reddit. Posibleng reason ito kaya nadagdagan ng halos 3 million followers ang fashion icon sa IG at una nang nagtaka si Heart tungkol sa pagiging shadow banned online. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Kwinestyon ng aktres sa si Bella Padilla ang Bureau of Customs dahil sa sobra umanong taas ng singil sa buwis sa kanyang order online. Sa kanyang Twitter post, ipinagtaka ng aktres ang 4,600 pesos sa tax sa kanyang 11,000 pesos worth na shipment. Matagal na siyang gumagamit ng online calculator ng ahensya at dapat nasa 1,650 pesos lang daw ang dapat na tax sa kanya. Marami ang nakarelate sa post niya at agad itong umani ng pansin online. Wala pang pahayag ang BOC sa tweet ng aktres. Kumokonsulta na ng abogado ang aktres na si Nadia Montenegro matapos madawit ang kanyang pangalan sa umano'y mga gumagamit ng illegal na droga sa loob ng Senate building. May Agenda Weekend Report si Dexter Ganibe ng Abante. Binigyan ng hanggang August 19 na palugit ng Chief of Staff ni Senador Robin Padilla si Nadia Montenegro para magsumite ng kanyang written explanation. Kasunod ito ng pagkadawit ng pangalan ng aktres sa incident report ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms tungkol sa pagtutsongki o mano ng ilang staff ng Senado sa loob ng Ladies CR sa 5th floor ng Senate Building. Sa panayam sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ni Attorney Rodolph Philip Horado na kumuha na rin ng kanyang abogado si Montenegro para dito. May kausap siyang abogado parang I don't know kung paano yung ano nila. Okay. So may kinakausap na siyang, nagsisik na siya ng legal advice din. Yes. Which is karapatan din naman niya, no? Oo naman. Kaya nga namin binigyan siya ng ng period to explain kasi ang hirap naman umakto based doon sa isang side lang, no? So we have to hear side. Sa kanyang social media accounts, tahimik si Nadia sa issue. Pero sa social post ng aktres, makikita ang salo-salo nila para sa 19th birthday ng kanilang anak ni Baron Chrysler sa isang sikat na restaurant. Nakalive ngayon si Montenegro matapos iutos ni Atty. Horado habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng August 12 incident report. Mahirap kasi kapag nandun siya, di ba? Okay. The very reason why pinag-live mo yung tao, baka naman kasi ma-influensyahan yung investigation. Si Montenegro ay political officer ni Senator Robin Padilla. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda. Ako si George Cahiles, magandang gabi.